Ito ang latest update sa kaso ng mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Goo nang di umano'y nasasangkot sa iligal na aktibidad sa ating bansa. Alam niyo po ba na yung mga co-incorporators nyo ay mga money launderers? Nalaman ko po dun sa Facebook post niyo po. At nag-research po ako through Google din po. Alam ko mga negosyante, hindi umaalam lang sa pagkakatao ng mga co-incorporators nila sa Facebook. Alam niyo po ba na yung mga co-incorporators nyo sa Baofu ay mga money launderers? Your Honor, nalaman ko po kahapon dun sa Facebook post niyo po. After ko po malaman, sinerge ko po sila. Ang kausap ko po dyan sa Baofu po ay yung si Zhang Ziyang. Yung dalawa po, hindi ko po sila nakausap. At after po ako mag-divest po ng 2021 po, wala na po akong alam sa kanila. Kahapon po nakita ko po doon sa Facebook post niyo po na sila po ay money launderer po sa Singapore at nag-research po ako sa through Google din po at nakita ko nga po na yung dalawa po ay sangkot nga po doon sa money laundering po sa Singapore. At kahapon ko lang po nalaman gawa po nung nakita ko po sa Facebook post po ninyo, Madam Chairman. Hindi ba dapat kung papasok kayo sa ganyang kalaking negosyo, napakalaki, kumpara sa mga nauna nyo ng mga negosyo? Nagtatanong nga yung mga tao, ha? Mula piggery, papuntang Pogo, parang ang laking multiplied many times over. Di ba dapat nag-due diligence kayo? Kasi ang laki ng ipapasok nyong equity. Yung mga lupang sabi nyo, binili nyo on installment over the years sa mga private owners. Hindi po maliit ang 7.9 hectares, halos 8 hectares. Hindi ba kayo nag-due diligence sa makakasama yung mga co-incorporators? Sorry mama, hindi ako negosyante, pero alam ko mga negosyante, hindi umaalam lang sa pagkakatao ng mga co-incorporators nila. After matanong sila sa isang Senate hearing sa Facebook, due diligence dapat, di ba? Sa mga dokumento, sa mga government agencies natin. Ang katotohanan tungkol sa di umano'y nagsalita na daw ang kapatid ni Bamban Tarlac Mayor Alice Goo na kumakalat sa social media. May katotohanan nga ba ang nilalaman ng video na nagsasalitang babae doon sa video na di umano'y si Sheila Liel Goo daw? Bibigyan po natin ng linaw kung totoo nga ba ang nasabing video na nagsalita na ang kapatid ni Mayor Alice Goo. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang nilalaman ng video na di umano ay pag-amin at pagsasalita di umano ng kapatid nitong si Alice Goo? Ayon sa sinabi sa video, hindi daw talaga siya Filipino. Lumaki daw sila sa isang maliit na kubo sa Guizhou, China. Ang Guizhou, China ay isa daw sa pinakamahirap na lugar sa China. Kadalasan daw ay ang triad ang nagpapatakbo ng kanilang bayan. Ang triad daw ay isang organized syndicate sa China. Madiskarte daw ang kanilang tatay at doon siya nakakuha ng trabaho at napalago ang negosyo niya lalo na sa pugo. Kaya yumaman din sila. Kaso nga lang daw ay sa maling paraan. Noon daw 2018, lumapit ang China government sa triad at meron silang pinag-usapan. Sa gitna daw ito ng West Philippine Sea. Sabi daw ng gobyerno, what if magtanim sila ng sleeper cell agent or espiya sa Pilipinas? Pero hindi dapat malaman na ang Chinese government ang nagpadala nito in case na mahuli. Ang triad daw ang aako sa sala, just in case worst come to worst, at magkabukingan. Kapalit daw nito ay magpapagawa ng isang malaking pugo hub sa bayan na hahawakan ng sleeper agent or spy. Bahala na daw ang triad kung anong gusto nilang gawin sa pugo hub. Nagtataka daw sila sa kanilang tatay kung bakit sila ang ginawang volunteer. At doon daw nagsimula ang training nila ni Alice. Ang hirap daw mag-espiya, pero ang pinaka-challenging daw nila ay ang mag-aral ng Tagalog. Kung mapapansin daw sa hearing ay basic words lang daw na Tagalog ang gamit ni Alice. Dahil Mandarin daw talaga ang kanilang native language. Wala daw eksplanasyon sa mga nawawalang taon nila bago dumating sa Pilipinas. Sabi daw nila, wag na daw pansinin ng masyado at madali namang mauto ang mga Filipino. At pera lang daw ang katapat.
2020 daw pinadala si Alice Guo sa Bamban at dito na daw nila plinano na maging mayor siya ng Bamban. Isang maliit lang daw na munisipyo para hindi halata ng Philippine government. Nakapag-register daw siya as voter at nakapasa din siya sa COMELEC checking as a mayor candidate dahil pera lang daw ang katapat. Nanalo daw si Alice Guo at nakapagpagawa siya ng malaking pugo site at pati daw ang mga pugo workers ay ginawan din nila ng peking passport at birth certificate. Nakikiride na lang din daw ang Chinese government sa circus na ito. Ginawan daw ng madramang backstory si Alice na sa farm lumaki at anak ng katulong kasi mahilig daw sa mga ganitong istorya ang mga Pilipino. Nakakaaliw. Hanggang ngayon ay hindi pa rin daw inaaresto si Alice at kamote daw talaga ang Pilipinas. Nakausap daw niya si Alice last week at sinabi daw niya na nagustuhan na daw niya dito sa Pilipinas at ayaw na daw niyang maging spy. Pipiliin niya daw ang Pilipinas. Sabi naman daw ng kanyang kapatid, papatayin daw siya ng triad o MSS kung malalaman nila ito. Hindi na daw niya alam kung anong nangyari, kung sinabi niya ba o hindi. Hindi na rin daw niya alam kung isang propaganda lang daw ang sinabi ni Alice sa kanya at kung ito din daw ang next na sasabihin niya sa media. Ilang araw na daw niyang hindi nakakausap si Alice. Baka napatay na daw siya ng triad o MSS dahil daw pinili niya ang Pilipinas. Yan po ang nilalaman ng video. Ito po ang buong katotohanan tungkol sa nasabing video. Ang video ay galing po sa Facebook page na Book of Bad Ideas. Sa Facebook post ng Book of Bad Ideas masasabing, piliin mo ang Pilipinas. A spy story, our first spy fiction story. Di namin mapigilan gawa ng istorya ito. Kung kami sana ma-hire ni Alice Guo, mas maganda ang backstory niya at walang butas. So ayon po sa original creator ng video na si Book of Bad Ideas, ito po ay fiction story o kathang isip lamang. Ito po ay walang katotohanan. Kaya hindi po totoong nagsalita ang kapatid ni Alice Guo na si Sheila Leal Guo. Peke ba o tunay na Pilipino? Yan ang katanungan kay Bamban Mayor Alice Guo. Pag-usapan po natin ang samut-saring issue ukol sa kanya kasama ang pangunahing investigador ng isyung ito, si Senator Risa Hontiveros. Magandang araw, ma'am. Magandang araw din po, Ms. Malu. Okay, si Senator Risa po ay proud political activist, champion ng women's and children's rights at nagpanukala pangunahin ng 25 landmark legislation para sa mga buntis, mga single mothers at mga kabataan. Senator Risa, in summary, ano ang mga samut-saring issue kay Mayor Guo? Hindi lang ho citizenship, nagtanong kayo tungkol sa kanyang SALN o asset records. Nagtanong kayo sa kanyang koneksyon sa mga pogo. Ano po ba ang napupurbahan nyo ngayon na tunay na pagsisinungaling o talagang pag-iwas niya sa katotohanan? Halo-halong pagsisinungaling at pag-iwas sa diretsong pagsagot sa mga diretsong tanong naman, Ms. Malu. Tungkol nga sa kanyang citizenship, tungkol sa kanyang koneksyon sa Pogo, dahil di hamak na isa sa pinakamalaking Pogo hub so far na na-raid yung kanya sa Bamban Tarlac, tungkol sa kanyang SALN nga at lifestyle, parang unexplained or unexplainable so far na wealth, at yung connection ng lahat ng ito sa mga posibleng criminal syndicates, pati surveillance at hacking activities na kung mapatunayan, may implikasyon sa ating pambansang seguridad. Okay. Take us back to day one. Paano ho ba nagsimula ang investigasyon na to at ating haka-haka na baka hindi tunay na Pilipino si Mayor Guo? Nagsimula po itong lahat, Ms. Malu, dahil sa tuloy-tuloy 4 na taon na halos na pag-iimbestiga ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality sa kabuuang phenomenon ng Pogo. Several weeks ago, a month ago, pangalawang beses ni raid itong isa sa pinakamalaking Pogo hub na natuklasan so far sa Bamban Tarlac. At dun pa lamang on-site, lumalabas yung mga koneksyon dati pa at mukhang hanggang ngayon ng local chief executive ng Bamban sa Pogo hub na iyan.
Bukod sa marami-raming mga taong na-rescue, mga Pilipino, mga Vietnamese, may Malaysian pa, at ilang mga Chinong pugante na doon ay naaresto, may mga dokumento on-site na nagpapakita na si Mayor Alice Guo mismo, bago siya naging mayor, ang nag-apply para sa mga dokumentong kinakailangan nitong Zunyuan na mag-operate ng POGO dyan sa Bamban. At hanggang ngayon, may mga dokumento din on-site na siya yung nagbabayad pa rin ng mga utility bills, yung mga sahod ng ilang mga empleyado doon sa maintenance department. Kaya't naging kapansin-pansin na bakit mayroong tila link ang local chief executive dyan sa POGO Hub na iyan. So bago pa po siya naging mayor, ang sabi ninyo sangkot siya dito sa kumpanya na nagpapatakbo ng POGO, siya ang nagpapasweldo sa mga empleyado nito. Pero meron ho bang property issue din? Mukhang nire-rent ba property ni Mayor Go o ni Alice Go bago nag-mayor na kinatatayuan ng POGO Hub na yon? Ayon sa kanya, siya daw ang bumili ng marami-raming pira-pirasong lupa dyan sa nabuong halos 8 hektarya ngayon na tinatayuan ng POGO Hub na iyan. Ayon sa kanya, nadatnan na lang niya by happy accident yung mga naging kasosyo niya dyan daw sa Clark dahil sila daw ay mga may-ari ng restaurant. Siya daw noon ay isang simpleng magbababoy, kaya't naisip lang daw niya na mag-supply ng baboy sa kanilang mga restaurant at kalaunan, inimbita daw niya silang mamuhunan dyan sa Bamban at ipinasok yung mga lupang nabili niya bilang kanyang equity dun sa naging POGO Hub. Pero ang weird talaga, Miss Maluni, hindi niya masabi magkano ba ang kita niya sa pagbenta ng lupang iyan. If at any time ay nirent lamang nila kung magkano ang kinita niya sa upang iyon. At mas misteryoso pa at mas delikado, mukhang hindi siya nag-background check dyan sa mga naging kasosyo niya sa Zunyuan. Kalaunan, ang dalawa doon ay sangkot ngayon sa pinakamalaking money laundering scam at iskandalo ngayon sa Singapore. Ayon sa kanya, hindi daw niya alam yung background ng dalawang iyon at hindi daw siya nakipag-ugnayan sa kanila mula nung naging mayor siya. Ang solong kaugnay daw niya dyan sa Zunyuan, pinangalanan niya sa hearing, pero lumalabas, Miss Malu, yan ding tao iyon ay pugante. In fact, tumakas nung pangalawang beses ni raid ng ating mga otoridad yung POGO Hub sa Bamban. So, habang sumasagot at di sumasagot si Mayor Alice, lalong lumalala yung lumalabas na sitwasyon niya kaugnay ng POGO dyan sa Tarlac. So merong connection sa POGO at merong interest siya, no? Material interest dun sa company na nagpapatakbo ng POGO Hub na yon. Nakita ninyo din yung SALN niya. Meron kayo ikinuwento sa Senate at tinanong nyo siya June 30 at July 1, 2022 na dalawang version ng SALN. Pakikwento nga po, ano yung disparity na nakita ninyo? Malaking disparity po. Kahit paglampas mo dun sa parang time warp na yung unang isinumiting SALN ay dated July 1 at yung pangalawang corrected SALN ay dated June 30, kung ano pa man sa pagitan ng ganyang isang araw lang, isang maghapon lang, magkakaibang SALN talaga. Dun sa isa, may mga 10 real estate properties na nakalista. Dun sa isa, 3 na lamang. Dun sa isa, may nakalistang mga business interests. Dun sa isa ay wala na. So, at laking mga discrepancies at yan lamang po ang mga SALN noong taong 2022. Pag tinignan po natin yung SALN 2023, merong ding hindi niya maipaliwanag sa hearing na malaking paglaki ng kanyang net worth. So, saan po nanggaling yon kung di umano nag-divest na siya sa mga negosyo niya, kung siya ay mayor na nga noon at hanggang ngayon ay sinasabi niya hindi daw siya investor sa o protector ng mga POGO. So kumbaga hindi nagta-tie up neatly yung mga sagot niya sa aming mga tanong.
Okay. So si Mayor Goho, yung sinasabi ninyong June 30, 2022 SALN, ito yung entry into office. Ano po na tinatawag na SALN? Year later, 2023. Ano ho yung naging diferensya sa net worth niya? Sabi niyo biglang lumaki from 2022 at up to 2023. Kapansin-pansin pong malaking pagdagdag sa kanyang net worth at hindi maipaliwanag sa mga sinasabi niyang sources of income niya. Hindi rin maipaliwanag ng maayos yung kanyang mukhang ostentatious lifestyle. Sabi niya, ulit-ulit siya ay simpleng tao lamang, ngunit may mga 12 o 16 ba na mga sasakyan sa kanyang pangalan. Bukod pa doon, yung McLaren na ayon sa kanya ay pahiram lamang sa kanya pero hindi niya agad maalala yung pangalan nung nagpahiram ng ganyang kamahal na kotse. May helicopter po siya na hanggang ngayon ay officially nasa kanyang pagmamayari pa dahil di umano binabayaran pa on installment ng isang British company daw na kanyang binentahan noon. Pero Chopper, naging owner siya or owner pa rin hanggang ngayon ng Chopper. At nakikita nating posts ng mga kababayan nating netizens, grabing mahal na mga damit at saka mga alahas din. So, maitatanong pa rin at maitatanong muli, saan galing itong mga pinagagastusan niya para sa ganyang klaseng antas ng pamumuhay. At hindi talaga mabura yung lumalabas na tonelada ng mga ebidensya ng kanyang links talaga sa Pogo na 4 na taon na nating nadidiskubre ay kaugnay ng napakarami pong mga krimen laban sa mga Pilipino at laban sa Pilipinas. At ngayon, dito sa Pogo Hub niya sa Bamban, na itatanong pati yung usapin ng national security. Okay. Pinag-usapan po ninyo yung source of income niya, ano po? Pero ang mayor, tila hindi naman mataas masyado, no? Salary grade 27 ho ba o 29? Ibig sabihin wala pang 200,000 yata kada buwan. Pero sabi niya, ang background niya meron silang piggery o nagbababoy ang kanyang mga magulang. Lumaki siya doon sa pagbababoy at sa loob ng bahay lang siya palagi. Ano ho yung parang background niya? Kasi kung hindi natin tatanggapin na galing sa Pogo yung kanyang pera, saan manggagaling? Kaya nga po, kahit sa sinabi niyang 2,000 heads ng baboy na meron siya sa kanilang kumpanyang pagbababoy, kahit pa sa ibang mga kumpanyang inilista niya dati, sa embroidery, sa bulilit siopaw, meron din siyang smelting na inilista dati. Pero kahit pa po, pagsamasamahin natin yun at kung tignan yung ilan sa mga dokumentong ipinakita ng kinita ng mga kumpanyang iyon taon-taon, hindi po talaga magsusuma ng ganyang kalaking perang kakailanganin para sa kanyang lifestyle nga po. At kung Pogo ang talagang source of income niya, talagang dapat mag-alala tayo doon dahil wala po talagang mabuting nanggaling sa Pogo, panay mga masasamang epekto sa ating lipunan. At yun na nga, dito sa Bamban Hub, na itatanong pa, iniimbestiga pa yung posibleng paggamit niyan sa pag-monitor, pag-surveil sa ating gobyerno at hacking activities pa, laban pati sa mga government websites natin. Yung espionage po, yung pagiging espiya, lumabas yung issue na yon dahil sa merong questionable citizenship at ang birth certificate na naipakita ni Mayor Alice Go, parang 17 years old daw ba siya nung nalaman niyang una. 19 na actually, opo. Okay, 19. So, meron hong parang mga reports na yung sinasabi niyang tatay, Chinese citizen at baka daw may connection sa Chinese Communist Party. Ito po yung mga samot-saring balita na umiikot, pero yung kanyang nanay, sabi niya Pilipina. Pakikwento nga po, ano yung issue sa citizenship niya at ano so far yung inyong nadiskubre? Nadidiskubre po namin mas maraming tanong kaysa sa sagot. Dapat ang citizenship simple lang, di ba? Ang problema, contradictory yung lumalabas sa mga dokumento. Sabi niya nung una, ang tatay niya ay Chino. Pero sa isang register of live birth na nakita natin, nakalagay doon ay Chino. Pagdating sa ilang mga business documents niya,
Pilipino na naman. Doon naman sa isang hearing, sabi niya, Filipino-Chinese. So, ano ba talaga ate, di ba? Ang citizenship ng magulang natin ay hindi, kumbaga, multiple choice. Okay, kung Chino yung tatay niya, ang solong pwedeng pagmulan ng kanyang Filipino citizenship ay kanyang ina. Napaka-misteryoso din. Sa dokumento ng kanyang birth, nakalagay Amelia Leal, ang pangalan ng kanyang ina, at kasal daw sa tatay niya. Pero paulit-ulit din niyang sinasabi ngayon at sa kanyang isang naunang interview na ang kanyang ina, Amelia Leal, ay kasambahay ng tatay niya. So, kasambahay ba? Kasal ba? Tapos nung una sabi niya siya ay solong anak. Nung ipinakita natin yung mga dokumento, lumalabas may at least 2 siyang kapatid. At sa hearing, sinabi ng PSA may pangatlo pa. So hindi lang sina Sheila at CMN Lealvo, meron pang Wesley Lealvo. At sa lahat ng mga birth certificates nila, parehong mga pangalan ng magulang ang lumalabas. So, diba, bakit ang isang napakasimpleng usapin, yung identity, yung citizenship, ay hindi masagot niya o nung mga dokumento tungkol sa kanya ng ganung diretso at simple lamang. Okay. Ngayon, ano po yung ibig sabihin nito? Kasi sabi niya, nung lang siya teenager na, tsaka niya nakita yung birth certificate niya. Pero ang sabi ho, di ba sa batas, ang dapat tumakbong public official, para ilinaw lang ho, Yes. natural born citizen of the Philippines. So, dito ba siya talaga sa Pilipinas o sa ibang lugar, ipinanganak, kaya late registration, yung kanyang birth certificate? Ano ba yung issue doon? Actually, marami namang Pilipino din ay nagle-late register para sa iba't ibang mga dahilan at karamihan dito karapat-dapat, di ba? Ang problema dito sa kaso ni Mayor Alice Guo, una na raid ang isang Pogo hub na napakalaki, ang daming na-rescue victim survivor, may mga naaresto pang mga pugante mula sa batas sa China, may tumakas na isa pang pugante na wanted ngayon ng mga otoridad, at yung dalawa sa kasosyo niya sa Pogo Hub na yan ay hindi lang wanted, standing trial na sa ibang bansa. So, kaya nag-backtrack tuloy ng investigate sa kanyang background, at ang lumalabas ay hindi mga facts na nagbibigay sa atin ng kumpiyansa na okay, may presumption of regularity dito. Hindi lalo na siya po ay isang taong gobyerno din, at yung isa sa pinaka-inaasahan sa amin na nagtatrabaho sa gobyerno ay yung transparency. Isa po yan sa pinaka-inaasahan sa amin. At kapag hindi transparent, kundi opaque ang mga sagot at ang pagkakakilanlan o identity, kami naman po ang magkukulang sa Senado kung hindi namin alamin. Lalo na't ito'y kaugnay ng buhol-buhol na phenomena ng Pogo, human trafficking, scamming, plus ngayon yung pang surveillance at saka hacking operations. Senator Risa, sa pangyayaring ito, 4 na taon, ano po, yung operation ng Pogo na yon, hindi naman pwedeng walang registration sa PAG-4. Hindi naman pwedeng yung mga pumasok na mga manggagawa nilang dayuhan, hindi na-alert ang Bureau of Immigration. Paano nagkaroon ng Mayor Alice Guo? Sino talaga, kung susuriin natin, ang nagpundar sa kanyang political career? Yun ang tanong namin, kaya't nag-pick up yung interest namin nung sinabi ng mga intel agencies na meron din silang iniimbestigahang posibleng anggulo ng espionage nga, yung hacking at saka yung surveillance. At kaya rin napaka-interesado kami sa background niya. Kahit simpleng, ano bang alaala mo sa iyong pagkabata? Bakit ba hindi niya maikwento? Ang unang halos konkretong alaala niya na pwede mong i-validate ng documentation ay yung registration of live birth niya, 17, nung una, naging 19 years old. And kung ginamit niya ang kanyang maaring peking birth certificate para makapasok hindi lang sa economic life ng Bamban, pati sa political life ng ating bansa,
kailangan talaga namin ma-establish yun for sure. At i-identify rin yung mga accountabilities ng iba't ibang mga ahensya ng ating gobyerno o kahit tauhan na nagbigay daan dito. Dahil usapin talaga ito ng public good. Usapin ito talaga ng interes ng ating bansa. Kahit yung PAGCOR license na dapat mayroon ang mga legit na pogo, kahit yun ini-issue namin, ang daming masamang epekto kahit ng mga di umanong legit na pogo. Pero sabi ng PAGCOR dun sa second to the last hearing, hindi nila nabigyan ng license ang Zunyuan. No, sabi ni Mayor, yung lumapit sa kanya na taga Zunyuan ay mayroong daw provisional license, pinabulaanan niya ng PAGCOR. Yung naunang entity na Hongsheng, ay mayroon daw dating lisensya, pero ito ay nasuspend. Pero mukhang nagpatuloy pa rin mag-operate under the guise of Zunyuan. So mukhang may mga nagsasamantala talaga lokal at inaalam pa natin kung may dayuhan din sa ating napakaluwag na regulatory system. At ito talaga yung isa sa punot dulo ng matinding concern namin. Dahil ang anumang investigasyon namin, sinasabi namin sa resolution in aid of legislation, kailangan at gusto naming ma-establish, meron po bang paglabag sa ating mga batas? Merong mga batas na dapat ipinatutupad na maluwag or mali o hindi ipinatutupad? May mga regulasyon ba na binabali from outside and worse from inside, no? So, mula sa panig ng mga regulators mismo? Dahil hindi po talaga ito pwedeng hayaang makalampas lamang sa atin. Sa ngayon po, ano yung sitwasyon ng Pogo Hub ng Zunyuan? Sarado ba? At maging si Mayor Alice, sabi niya kung siya tatanungin, ayaw na niya ng Pogo. Ano yung sitwasyon? Napadlock ba? Sa ngayon, nakapadlock at nasa jurisdiction ng PAOK na nag-grade sa kanya. So habang dinidinig namin itong resolution at habang papasok kami soon sa executive session kung saan yung iba't ibang mga ahensya ng ating gobyerno, pati mga intelligence agencies ay malayang makapagsabi ng mas lahat ng kanilang nalalaman na hindi pa nila pwedeng ibunyag in open hearing. So, nagko-conduct ng investigation, iba't ibang ahensya? Habang iniimbestiga namin itong usapin ng Bamban Pogo Hub at yung maraming isyung pinanganak niyan, ay nagkondukta na rin at nagkokondukta ng parallel investigations yung mga ahensya ng gobyerno. Habang ang mga ito'y umaandar pa at amin ding isasagawa pa yung executive session, palagay ko ay mananatiling padlocked yung Zunyuan. Ma'am, ang mga mamamayan po ng Bamban Tarlac, kung hindi tayo nagkakamay, wala namang lumabas sa balita na nagkabayaran o nagkaroon ng bilihan ng boto o nagkadayaan noong nakaraang eleksyon. Pero meron daw mas tanyag sanang kandidato. Ang question sa isip ng mga tao ay paano nanalo si Alice Go bilang mayor? Well, hindi pa nga namin tinitignan kung ano man yung naging electoral process dyan. Ang tanging na itanong namin nung nakaraang hearing kay COMELEC Chair Garcia ay kung mapatunayan talagang peke o huwad, invalid yung yung citizenship ni Mayor Alice Go bilang Pilipino, ano ang mangyayari? At may sinabi si Chairman Garcia na at least 2 prosesong pwedeng i-initiate na depende sa kung aling proseso ang gagawin, ang maaring pumalit kay Mayor Alice Go ang pumangalawa sa eleksyon sa kanya, sa eleksyon para sa mayor, o di kaya yung kasalukuyang vice mayor. Okay. Ngayon, meron hong parang nasambit, pahiwatig si Senator Jinggoy, tinatanong niya si Mayor Alice Go, meron bang tumulong sa yung ibang opisyal na galing sa Pangasinan, etc. Kayo ba'y sumisilip sa ibang lugar na baka posibleng may ganito ding kwento? Mga local officials na pabor sa Pogo, nagpatakbo ng mga Pogo Hub, nagkaroon ng unexplained wealth at biglang parang may questionable citizenship. Hindi ho ba parang posible na nagaganap din ito sa ibang bayan? Kahit naman siguro Ms. Malu, ay posible. Pero sa ngayon, sa laki at sa
pagkakomplikado ng kasong ito ng Pogo Hub dyan sa Bamban Tarlac, dito muna kami nakatutok talaga. Dahil hanggang ngayon nanganganak pa rin ng mga issue itong strange case ng Bamban Pogo Hub at si Mayor Alice Guo. Pero dun sa anggulong iniimbestiga pa ng surveillance at saka hacking, syempre, nako-concern yung ibang mga kababayan natin na posible bang ito rin ay ginagawa ng ibang bansa sa iba pang bahagi ng ating bansa, o lalo na't may mga magaganit na relasyon tayo sa kanila dyan sa West Philippine Sea, nauna na dito sa mga kasabay sa investigasyon sa Pogos, yung dun naman sa ating grid, at iba pa, no? So of concern po talaga iyan, dahil sino ba namang mga bansa ang ayaw manatiling independyente, di po ba, at may kasarinlan? Di ba sa espionage at hacking, may sex trafficking din yatang nakita kayo na nagaganap na operasyon sa ibang mga Pogo Hub. Dito ho ba sa Bamban walang ganun kayong nakita? Wala pa naman ganun kaming nasilip na anggulo, bagamat syempre yung mga love scams sa kanilang online scamming operations, syempre yung sex ay isang factor dyan, no, ng panloloko sa mga biktima at kalaunan pagkuha at pagnakaw ng pera sa kanila. Pero totoo, yung sex trafficking ay isa sa pinakamasahol na aspeto ng human trafficking na bahagi ng dumaraming mga Pogo Hubs na ating natutuklasan at nare-raid ng ating mga otoridad. Isa sa pinakamasahol na pasakit na dulot sa ating bansa niyang buong Pogo phenomenon na yan. Senator Risa, nakailang hearing days na kayo, no? At halos sa lahat umattend si Mayor Alice. At marami yatang nainip o nainis na ilang mga senador na parang paulit-ulit siya na hindi ko po matandaan, i-check ko po. Pero in fairness, she was brave enough, bold enough to attend your hearings. How can she be a better resource person or witness? At saan siya medyo tingin ninyo dapat needs improvement? Ikaw lang, Miss Malu, nagtanong ng ganyang tanong sa akin. Siguro, dapat advisean siya ng kanyang mga abogado kung kaya nila magsabi siya ng totoo. I guess the only way na pwede siyang maging better witness o resource person ay kung maging better government official siya, magtapat. Dahil hanggang sa ngayon, kung hindi man siya nagsisinungaling, ang pakiramdam talaga sa bawat sagot niya ay siya'y naglilihim. She is withholding the truth. At yan po ay hindi tamang ugali, lalo na ng isang government official sa mga kapwa government officials niya o sa isa pang sangay ng ating gobyerno. Kung siya talaga ay constituent ng ating gobyerno at hindi ng ibang gobyerno sa mundong ito. May panawagan na baka dapat preventive suspension na siya. Ang DILG gusto din siyang imbestigahan. Pero ang bagong Senate President, Chis Escudero, ang sabi ang burden ng pagpapatibay nitong kwentong ito nandun sa nag-aakusa. So ano dapat ang gawin? Preventive suspension o produce more evidence to file suit against Mayor Alice Guo? Actually, may mga executive agencies na nagsasalita tungkol sa posibleng preventive suspension. So, kayang-kaya na nila yung ganyang proseso, whether OP yan or Office of the Ombudsman or yung mismong Municipal Council ni Mayor Alice Guo sa Bamban. As to yung burden, ang komite naman at ang buong Senado ay hindi korte. So, burden of proof, yan ay usually sa mga korte. Pero burden of evidence, dyan po talagang naglalaan kami ng aming sariling mga efforts. At so far, tonelada ng mga ebidensya ang lumalabas. Hindi para aming husgahan o sentensyahan o ipakulong o kahit isuspend si Mayor Alice Guo, nasa ibang sangayan. Pero ang aming tinutupad na tungkulin ay imbestigahan kung may mga batas na nilalabag, kung may regulasyon na binabali o pinagtataksilan. Dito, kumpiyansa ako, Ms. Malud, na solidly within us
yung mandato at tungkulin ng Senado. Senator, una sa lahat, sa punto pong ito, may nakikita na po ba kayong linaw tungkol sa tunay na pagkatao ni Mayor Alice Guo? Ang hirap Ang gulo kasi ng kwento niya. Ang daming kasinungalingan, daming inconsistencies. Kaya ang tanong pa rin ng bayan, hindi nga ba siya Pilipino? No? Totoo kaya na Chinese talaga si Mayor Alice Guo? At importante yung itanong dahil si Mayor Alice na walang maayos na record dito sa bansa, ang siyang naging instrumento para makapasok ang napakalaking kumpanya ng Pogo sa Pilipinas. Na ayon sa Intel, ay sangkot naman sa surveillance at hacking activities, lalo na sa mga government websites. Kung yung iba sa atin, hirap na hirap kumuha ng national ID dahil kulang sa papeles, o kaya nadidelay sa paghahanap ng trabaho dahil hindi makakuha ng school records, si Mayor Alice, hindi. Dahil siya, nagkaroon ng negosyong babuyan, naging incorporator sa napakaraming negosyo, at higit sa lahat, nakapag-file pa ng candidacy kahit manipis ang mga dokumento niya. So, nitong pangalawang hearing, akala natin mas maliliwanagan na tayo sa pagkatao niya. Pero mas lalo lang lumabo ang daming kasinungalingan niya. Sabi niya, anak siya ng kasambahay na pangalan ay Amelia Leal. Iniwan lang daw siya sa tatay niya pagkatapos siyang iluwal. Pero nung tinignan namin yung birth certificate niya, yung nanay niya na si Amelia Leal ay kasal pala sa tatay niya na si Angelito Guo. At may dalawa pa siyang kapatid. At anak ko, hindi lang dalawa pala, Maris. Ay, hindi pala. Tatlo pa. Oo. Ang na-discover namin sa mga dokumento ay dalawa. Pero nung hearing, nung nagsalita yung resource person ng PSA, sila ay nakapagsabi na may pangatlo pang kapatid, yung Wesley, na tulad nung unang dalawang natuklasan namin, sina Sheila at CNN, ay may parehong magulang kay Mayor Alice Guo. Alright, so Senator, may mga dokumento na raw kasi na isinumite ang Commission on Elections sa Office of the Solicitor General tulad ng Certificate of Candidacy, pati na rin yung SOSE, yung Statement of Contributions and Expenditures ni Mayor Guo. Paano po ito makakatulong dun sa investigasyon ng Senado? Well, kung ang tanong kasi sa misteryong Mayor Alice Guo ay yung kanyang nationality, kung mapatunayan na hindi totoo ang kanyang birth certificate, pati yung usapin ng kanyang pagiging mayor ay mako-call into question. Kaya natanong din namin yan kay Comelec Chair Garcia nung nakaraang hearing, anong mangyayari? Sabi niya may at least 2 prosesong pwedeng i-initiate para maaring tanggalin din sa posisyon si Mayor Alice Guo. At depende sa kung anong proseso ang gagamitin, maaring yung pangalawang may nakakuha ng mataas na boto sa pagka-mayor ang humalili sa kanya o maaari namang ang kasalukuyang vice mayor ang pumalit sa kanya bilang mayor. Senator, sakali pong mapatunayan na hindi Pilipino si Mayor Guo, ano po yung susunod niyong hakbang? At inaasahan niyo po ba na may mapipiga pa kayo doon sa susunod niyong pagdinig? Kasi parang lumalabas na kahit na ano yung itanong niyo, nagsistick lang siya sa isang narrative at halos hindi naman nasasagot yung ibang mga tanong. Paano po ba ang mangyayari? Yun na nga hindi talaga nasasagot, paikot-ikot, paulit-ulit, pero halatang-halata namang hindi nagsasabi ng totoo. Actually, Maris, ang susunod na hakbang namin bago pa ang isa pang hearing ay yung executive session. Dahil meron po tayong mga executive departments at agencies, kasama na mga intel agencies, na mas gusto pang magbahagi sa aming komite pero hindi pa nila magawa in open hearing. So gagawa po kami ng isang executive session. Ngayong mga panahong ito, Mayor Alice, Mayor Alice, tuloy na tawag ko sa iyo, Maris. Sorry, kasi lang top of mind talaga siya sa mga panahong ito. Habang tumatakbo itong adjournment namin, magsasagawa na kami ng executive session. At palagay ko, sa executive session na iyan, mas marami pong lalabas talaga at ma-establish tungkol sa kanyang connection sa Pogo, sa criminal connections, at pati sa kanyang hindi maipaliwanag na kayamanan. Yun ang maghuhubog sa aming
susunod na hearing at palagay ko mas magiging solido na yung aming mga findings at magiging recommendations tungkol sa kanya sa aming committee report. Pero Senator, invited din si Mayor Guo doon sa executive session na yun para harapan na, no? Diretsahan na niyang masagot kung ano man yung sasabihin ng mga agencies. Posibleng ganon, posibleng hindi rin, Maris. Okay. No? Depende sa aming mapafinalize na mga tanong na ihaharap sa executive agencies na yan. Pero kung sa akin lang, mas posibleng imbitado siya. Pero piling-pili ang mga resource persons at pasensya muna, Maris, kayong mga media ay hindi muna imbitado kundi sa susunod pang hearing, public hearing. Pero aabangan namin ang magiging resulta ng executive session na yan. Maraming salamat po sa inyo pong panahon. Senadora Liz Ontiveros. Magandang umaga po sa inyo. Thank you, Maris. Magandang umaga. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.